this is TJ Villanueva, and today gusto ko i-share sa inyo yung knowledge ko when it comes to prospecting. Paano ba kapag lahat ng kakilala mo na approach mo na, ano-ano ba yung mga paraan, ways kung saan makakakuha tayo ng marami pang prospect. So yun yung pag-uusapan natin today sa training na to. Okay, una, kailangan nating maintindihan na prospecting is a skill. Ito ay natututunan every time na uma-attend ka ng mga training, nalalaman mo kung paano to ginagawa. Hindi ito yung porque wala kang kakilala, hindi ka na magiging successful, or wala kang kakilalang mayayaman, or konti lang yung kakilala mo. So kung titignan mo kasi, yung mga kakilala mo ngayon, yan yung mga tao na hindi mo rin kilala dati. Ibig sabihin na encounter mo lang sila or na-meet mo sila somewhere na naging friend mo sila. And dumadating sa point na sila rin yung mga nagiging prospect mo para sa business mo. So now, saan ba ako kukuha ng prospect? Okay, ano ba yung dapat kong gawin para dumami yung prospect ko? So yun yung gusto kong i-share sa inyo. Number one, kailangan mong gumawa ng prospect list. At least 100 to 200 names. Hindi naman para sumali sila or pa-joinin mo sila agad. Para lang i-inform sila. Okay, kasi minsan ang nangyayari sa mga kakilala natin, minsan na-judge natin. Minsan sinasabi natin na, paano yan yung kakilala ko, mga walang pera, or mga mayayaman na, or mga ayaw ng business, ayaw ng network marketing, kung ano-ano pa. So, ang goal lang natin is to inform them na nasa network marketing business ka. Kasi pag hindi mo sila in-inform, malaki ang chance na pag na-invite sila ng ibang tao, mas malaki ang chance na dun sila sumali. Kasi hindi naman nila alam na nasa network marketing ka eh. So, yun yung mindset mo kapag in-approach mo sila, i-inform mo lang sila. Okay, so gagawa ka ng prospect list mo around 100 to 200 prospect para inform sila. Kasi nakakapanghinayang yan kung yung kakilala mo na invite pa ng iba, tapos masipag pala, makikita mo na lang na humahataw siya sa company niya. So, masakit yun para sa'yo. So, again don't judge. Huwag kang magja-judge sa mga prospect mo. Basta ilista mo yan. Kasi sa tagal ko rin sa ganitong klaseng industry, yung akala mong sasali, minsan yun yung hindi sumasali. And yung akala mong hindi sasali, yun yung sumasali. So, you never know sa ganitong klase na negosyo. Okay? So, kaya huwag kang magja-judge. So, the next tip ko naman sa inyo, ang finding prospect or paghahanap ng prospect, it's like para kang naghahanap ng ginto. Okay? Para kang naghahanap ng leader. Okay? Kapag ka naghahanap ka ng prospect mo, sa dinami-dami ng prospect mo, mga ilan-ilan lang dyan yung talagang makikita mo talaga na leader talaga. So, ang pinaka-hinahanap natin dun sa prospecting mo is yung mga tao na talagang masipag, yung mga taong may pangarap talaga. So, para ka naghahanap ng ginto. Di ba, pag naghahanap ka ng ginto, minsan makukuha mo dyan yung mga dumi. Okay? Hindi naman lahat ginto. In fact, mas marami yung dumi kaysa sa ginto. Pero, pag nakuha mo yung ginto, it's really worth it. So, ganun din. Pagka nagpo-prospect ka sa mga kakilala mo, kahit di mo kilala, hindi talaga lahat yan leader. Hindi talaga lahat yan masipag. So, kailangan mong hanapin. So, mahirap hanapin yung ginto, pero kailangan mo yung mahanap. Okay? So, next tip ko pa sa inyo pagdating sa prospecting is go where the fish are. Kung nasan yung mga isda, dun ka pupunta. Parang magkaroon ka ng fisherman mentality. Di ba yung mga mangingisda? Example, kunyari ikaw mangingisda ka. Siyempre, di ba, hindi ka naman pupunta sa swimming pool. Doon ka mangingisda. Hindi ka naman pupunta sa bathtub, no? Doon ka mangingisda. Siyempre, pupunta ka kung saan sa tingin mo maraming isda. Okay? So, kung i-apply mo yung philosophy na yun sa negosyo natin, pag ikaw nasa network marketing business, ang pupuntahan mo yung mga lugar, okay? Kung saan marami ring tao kasi nandun yung isda. Okay? Nandun yung mga tao. So, saan ba maraming tao? Yun ang tanong. Number one is para sa akin school. College school. Para sa akin, isa sa mga klase ng tao na magandang ma-approach is yung youth. Kasi ang youth, ito yung mga tao na nangangarap.
Okay? Ito yung mga taong masisipag, committed, kahit na nag-aaral sila, ginagawa pa rin nila yung business. Okay? Kasi minsan kapag ka nasa ang edad ay around 50 and above, although hindi lahat, pero nandun yung mga negativity, yung nandun na yung nagganyan na ako, or baka malugi, or what. So, pagka college or youth yung na-approach natin, mas madali silang kausapin. Okay? So, school. Punta ka kung saan merong mga college school. Pwede ka makipagkaibigan doon, magtanong, so on hanggang sa dumaming kaibigan mo. Next is church. Yan, pwede kang sa church nyo mismo, pwede kang mag-join sa mga activity nila, sa kung ano-ano pa man, no? Kung saan magkakaroon ka ng opportunity na ma-meet iba't ibang klase ng tao. So from there, mas dadami yung prospect mo. The next naman is mall. Okay, ito yung mga mall. Like yung mga SM, mga ganyan, Trinoma, kung saan pa man. Kung saan doon ka makita rin maraming tao wherein you can ask question or makipagkaibigan ka. Okay, so mall, pwede rin yan. Isa pa is yung directory. Kung may landline ka sa bahay, wala namang bayad yan. Ang gagawin mo lang is gagawa ka ng script mo and tatawag ka sa mga number na nandun. Okay, so pero syempre, pag ginawa mo yon, mas marami kang makukuhang no kesa sa yes. Again, this business is numbers game. Ganun talaga to, hindi lahat sasali, pero may sasali pag mas marami kang kinakausap. So, directory, yung pambalot ng tinapa. Marami kang makikita dyan na may mga lugar sila na saan pwede mong i-approach. Yung mas malapit sa'yo para kung sakaling interested dun sa business mo, mamimit mo sila agad. Okay? Ang isa pa is yung fast food, like Jollibee, KFC, McDo. Ako mismo ginagawa ko to, tumatambay ako sa mga fast food minsan. Nakaupo lang ako doon, nagko-coffee ako. And kung sino man yung dumikit sa akin, tinatanong ko. Ang script ko is survey, sinasurvey ko sila. So, kinakausap ko sila. Syempre with the posture na, parang wala lang, no? Para ka lang nakikipag-usap. Okay? Next is coffee shop. Pwede kang tumambay sa coffee shop. So, kung ano man yung mga nasabi ko kanina, yun din, pwede mo rin gawin. Tambay ka lang, makipagkilala ka, makipag-usap ka, magtanong ka, hanggang sa maging friend mo. Lastly is internet. Ito yung wag na wag mong kakalimutang gawin. Facebook, Twitter, YouTube, yan yung mga pwede mong gawin online. Kung saan, pwede ka rin makapagkaibigan, tulungan mo yung mga tao, hanggang sa maging friends mo sila, hanggang sa maging prospect mo sila. So, dyan, marami kang makukuha ang prospect. Okay? So, isa pang tips ko sa inyo when it comes to prospecting is parati mong expand yung list mo ng prospect mo. At least, depende sa gusto mo. Pero, mas marami, mas maganda. If you can do this, mas maganda. Add 3 friends a day. So, every time na lumalabas ka ng bahay, gagawin mo yung prospect as you go. Hindi yung lalabas ako ngayon, mamaprospect ako. Hindi. Kung saan ka man nandun, everyday na lumalabas ka, namumrospect ka na, nakikipagkaibigan ka. Okay? Not necessarily nare-recruitin mo agad or bebentahan mo. Makipagkaibigan ka lang muna. So, maghanap ka ng 3 pwede mo maging kaibigan everyday. Yun lang yung gagawin mo. It's either online yan or offline every time na lumalabas ka. Okay? Makikipagkaibigan ka lang. Kahit security guard mo yan, kahit sino na nakakasalubong mo, makikipagkaibigan ka. So, kung mag-a-add ka ng 3 friends a day, that is, umaabot siya ng 90 in a month. Okay? Yung friends na na-add sa list mo. Kapag tinimes mo yan ng 12 months sa loob ng isang taon, that is 1,080 friends. New friends every year. So, syempre, pag in-approach mo yung lahat ng business mo, kahit na 10%, 20% lang makuha mo dyan, that is around 100 to 200 another direct referral mo or another member sa team mo every year. Hindi na masama, di ba? Pero kung ikaw lang yon. Pero what if you have 10 people na parehas nung ginagawa mo? Ibig sabihin, naghahanap na sila ng 3 friends a day. So that is around 10,000 people. Kung 100 naman kayo, that is, I don't know, 100,000 people. Okay? Imagine 100,000 people every year. So, kung 10 to 20% na makuha mo, you have 10 to 20,000 downlines within 1 year. So, napakasimpleng principle lang. Nag-a-add ka lang ng 3 friends a day. So, turo mo rin yan sa grupo mo para mas dumami yung prospect mo. Ano pa yung tips ko sa inyo when it comes to prospecting?
Every time na merong gathering, mas maganda umattend ka. Like reunion, birthday, at kung ano-ano pa. Minsan kahit yung merong nililibing or merong burol, yung mga ganyan, pwede ka umattend kasi wherein you can meet new people. Okay, makipag-usap ka, and hanggang sa maging friends mo sila, hanggang sa maging prospect mo sila. Ang next na advice ko pa sa inyo is you can also ask for referral sa mga kakilala nyo. Diba, may kaibigan ka, pwede mo siyang tanungin kung may makakilala ba siya na interesado kumita part-time, okay, or yung mga interesadong kumita ng nasa bahay lang. Okay, so pwede mong hingayan yung mga kakilala mo. Kahit na hindi pa nila alam yung inaalok mo, minsan nagbibigay na agad sila ng mga prospect. So, mas dadami yung prospect mo. Kasi yung kakilala mo, it's very limited. Okay? So, kailangan humingi ka rin ng tulong dun sa mga kakilala mo. Kung pwede nilang ibigay yung number sa'yo, tapos ikaw na lang yung tatawag dun. So, para matulungan mo sila. So, I hope may natutunan kayo sa topic natin sa prospecting. And again, this is TJ Villanueva.